Ang tunog ng nababasag na kopita ay parang putok ng baril sa pandinig ni Elena. Lahat ng tawanan at marahang usapan sa loob ng mansyon ay biglang natigil. Bawat ulo ay lumingon sa direksyon ng ingay, kung saan ang isang kawawang katulong ay nakatulala sa basag na kristal at sa pulang mantsa ng ngalak na kumakalat sa mamahaling puting karpet. Ngunit hindi doon napako ang tingin ni Elena. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa babaeng sentro ng atensyon ng lahat, ang babaeng magiging asawa ng kanyang nag-iisang anak. Si Camila. Nakatayo ito na parang isang reyna, hindi natinag sa gitna ng maliit na kaguluhan. Isang perpektong ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting kailanman ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para kay Elena, ang ngiting iyon ay mas malamig pa kaysa sa yelo. "Oh my gosh, I'm so sorry, Ma'am Camila." Nanginginig na sabi ng katulong na si Luisa, na halos maiyak na sa takot. Mabilis na lumapit si Daniel, ang kanyang anak, at marahang inakbayan si Camila. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Are you okay, mahal? Hindi ka ba natalsikan?" Umiling si Camila, at ang kanyang boses ay kasing lambing ng musika. "Of course not, mahal. It's okay. Aksidente lang." Tumingin siya kay Luisa, at mas lalong pinalawak ang kanyang ngiti. "Okay lang, Hija. Huwag kang mag-alala." Nakarinig si Elena ng mga bulungan ng paghanga mula sa mga bisita. Napakabait niya. She's so graceful. Bagay na bagay sila ni Sir Daniel. Napilitan si Elena na ngumiti rin. Isang matabang na ngiti na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang kopita ng champagne. Nakikita niya ang pagmamalaki sa mga mata ng kanyang anak habang pinagmamasdan nito si Camila. Para kay Daniel, si Camila ay isang anghel, isang perpektong anghel na bumaba mula sa langit para sa kanya. Ngunit nakikita ni Elena ang hindi nakikita ng kanyang anak. Nakikita niya ang paraan ng pag-igting ng panga ni Camila sa isang saglit. Nakikita niya ang malamig na kislap sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Parang manika, isip ni Elena. Isang napakagandang manika na walang kaluluwa. Ilang sandali pa, habang abala ang ibang katulong sa paglilinis ng kalat at si Daniel naman ay nakikipag-usap sa isang business partner, nagkaroon ng pagkakataon si Elena na lapitan si Camila na nag-iisa malapit sa may hardin. "That was a very kind gesture, Camila." Simula ni Elena, sinisikap na maging magiliw ang kanyang boses. Humarap si Camila sa kanya at nariyan na naman ang perpektong ngiti. "Thank you, Ma'am Elena. Nakakaawa naman po kasi ang bata. Siguradong pagod lang." "Yes, she's a good girl. Bago lang siya rito," sagot ni Elena. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ng kaharap. Walang mabasa. Ito ay parang isang magandang porselana na walang anumang bahid. Mukhang masaya ang lahat. "Congratulations po sa napakagandang party," sabi ni Camila. Magalang na inililipat ang usapan. "It's for you and Daniel." Simpleng sagot ni Elena. "Gusto kong makilala ka ng mga kaibigan ng aming pamilya. And I appreciate that, Ma'am Elena." Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang malumanay na tunog ng fountain sa hardin ang maririnig. Sinubukan ni Elena na hanapin ang kahit isang maliit na sinseridad sa mga mata ni Camila, kahit isang kurap ng totoong emosyon, pero wala. Biglang dumaan sa likuran nila si Luisa, ang katulong na nakabasag ng kopita. Tahimik itong naglalakad, nakayuko, marahil papunta sa kusina. Hindi nito napansin ang dalawang babae. Nang makalagpas ito, at sa pag-aakalang walang sino man ang makakarinig, ibinulong ni Camila sa hangin. Sapat lang na marinig ni Elena. Walang silbi. Ang dalawang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Elena na parang punyal, malamig, walang emosyon, puno ng pagkasuklam. Ito na yon. Ito ang totoong Camila. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang kopita, ang kanyang mga kuko
ay halos bumaon sa kanyang palad. Nag-init ang kanyang mga mata. Humarap muli si Camila kay Elena at ang perpektong ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi na para bang walang nangyari. "If you'll excuse me, Ma'am Elena, I think Daniel is looking for me." Pinanood ni Elena ang paglakad nito palayo. Ang likod na tuwid ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Lumapit ito kay Daniel at agad na isinabit ang kamay sa braso ng kanyang anak. Bumubulong ng isang bagay na nagpatawa rito. Mula sa malayo, nakita ni Elena ang kanyang anak. Ang kanyang matalino, mabait, at mapagmahal na anak. At nakikita niya itong nabibighani sa isang ahas. Isang ahas na nagbabalat kayong anghel. Hindi niya nakikita. Halos maiyak na isip ni Elena. Nabubulag siya ng pag-ibig. At kung hindi ako kikilos, sasaktan siya ng babaeng yan. Sisirain niya ang anak ko. Hindi na niya kayang manahimik na lang. Hindi na niya kayang maging isang tagamasid lamang. Tapos na ang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, tumalikod si Elena mula sa kasiyahan. Naglakad siya palayo sa mga tawanan at musika, patungo sa isang tahimik na pasilyo kung saan walang makakakita sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang maliit na pitaka. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang kanyang listahan ng contacts. Nilagpasan niya ang daan-daang pangalan hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang pangalan na iniligtas niya para sa isang emergency. Marco, private investigator. Humugot siya ng isang malalim na hininga, pinatatag ang kanyang puso para sa digmaang alam niyang paparating. Para kay Daniel, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Pinindot niya ang call button. Perpekto ang umaga. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Daniel habang hinihigop niya ang kanyang kape sa balkonahe ng kanilang penthouse. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa kanyang balat at ang simoy ng hangin ay may dalang pangako ng isang magandang araw. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit perpekto ang lahat ay ang babaeng nakaupo sa tapat niya, si Kamla. Ang paraan ng pagtama ng liwanag sa buhok nito ay parang isang korona. Ang bawat paggalaw nito, mula sa pag-abot sa tasa ng tsa hanggang sa pagngiti nito sa kanya, ay puno ng grasya. Para kay Daniel, si Camila ang sagot sa lahat ng dasal na hindi niya alam na dinarasal pala niya. "You're staring again," natatawang sabi ni Camila. Ang kanyang mga mata ay nagningning. "I can't help it," sagot ni Daniel. Inabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. "Napakaganda mo, lalo na pagkatapos ng isang matagumpay na party." "Successful nga," pagsang-ayon ni Camila. "Your friends and partners are also charming. At ang mama mo, she was the perfect hostess." Sa pagbanggit ng kanyang ina, bahagyang kumunot ang noo ni Daniel. Naalala niya ang tensyon sa mga balikat ni Elena kagabi. Ang pilit ng ngiti nito. "Pasensya ka na kay mama, ha? Minsan medyo overprotective lang siya." "Mahal, it's fine. I understand," malambing na sabi ni Camila. Pinisilang kanyang kamay. Natural lang sa isang ina na mag-alala para sa kanyang nag-iisang anak. "Don't worry, I'll win her over. Sisikapin kong maging ang manugang na gusto niya." Lalong napamahal si Daniel sa kanya dahil sa mga salitang iyon. Si Camila ay hindi lang maganda at matalino, kundi puno rin ng pag-unawa. Siya na talaga. Siya na ang babaeng pakakasalan niya at makakasama habang buhay. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Napabuntong hininga siya. "Sagutin mo na. Baka importante," sabi ni Camila. Tumango si Daniel at sinagot ang tawag. "Hello, Ma?" "Daniel, anak. Kamusta?" Ang boses ni Elena ay kalmado. Ngunit meron itong pahiwatig ng pag-aalala na pamilyar na kay Daniel. "Okay lang po, Ma.
Nag-aalmusal kami ni Camila. Napatawag po kayo? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Wala naman. Gusto ko lang sanang siguraduhin na okay ka. Ma, I'm 32 years old. I'm always okay. Medyo naiinis na sagot ni Daniel. Kung ito ay tungkol na naman kay Camila. Hindi! Mabilis na putol ni Elena. Hindi. Gusto ko lang. Mag-iingat ka palagi, anak. Kilalanin mong mabuti ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Napapikit si Daniel sa pagkainis. Ito na naman. Ang mga pahiwatig. Ang mga paalalang walang malinaw na basehan. Ma, we've talked about this. Mahal ko si Camila at magpapakasal kami. I wish you could be happy for me. For us. Masaya ako para sa'yo, anak, palagi. Malungkot na sagot ni Elena. Pero, Ma, I have to go. May meeting pa ako. Pagsisinungaling ni Daniel. Mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag at inilapag ang cellphone sa mesa ng may kaunting diin. Is everything okay, mahal? Puno ng pag-aalalang tanong ni Camila. Napahilamos ng muka si Daniel. Si Mama. The usual. Nag-aalala na naman. Lumipat si Camila sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ang haplos nito ay agad na nagpakalma sa kakanya. Hayaan mo na. Mahinang bulong nito. Naiintindihan ko naman si Ma'am Elena. Siguro mahirap para sa kanya na makita na ang nag-iisang anak niya ay may iba ng magiging priority sa buhay. Baka natatakot lang siyang mawala ka sa kanya. Ang mga salita ni Camila ay tumama sa puso ni Daniel. Oo, marahil yun nga. Ang kanyang ina ay laging nariyan para sa kanya, lalo na pagkatapos pumanaw ng kanyang ama. Siguro nga ay takot itong mag-isa. Nakaramdam siya ng kaunting konsensya sa naging inis niya kanina. At kasabay nito, lalo siyang humanga sa lalim ng pangunawa ni Camila. You're too good to me. Sabi ni Daniel, niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Nandito lang ako palagi. Sagot ni Camila. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Palagi. Sa sandaling yun, habang yakap niya ang babaeng pinakamamahal niya, naglaho ang lahat ng kanyang pag-aalala. Ang mga babala ng kanyang ina ay naging mga bulong na lang sa dilim, mga ingay na walang kahulugan. Pinili niyang pakinggan ang tibok ng puso ni Camila. Ang musika na para sa kanya ay nagsasabi ng katotohanan. Pinili niyang maniwala sa perpektong larawan na nasa harapan niya. Sa kabilang banda ng syudad, sa loob ng isang tahimik na sasakyan, sinagot ni Elena ang tawag ng isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang cellphone. Hello? Ma'am Elena, si Marco po ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. Mayroon na po akong paunang impormasyon. Napahigpit ang hawak ni Elena sa manibela. Ano yon? Anong nalaman mo? Nagkaroon ng maikling pag-aatubili bago sumagot ang investigador. Ang mga sumunod na salita nito ay nagpatigil sa paghinga ni Elena at nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Ma'am Elena, ang unang problema, ang pangalan niya ay hindi talaga Camila. Ang napili nilang tagpuan ay isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang sulok ng Makati, isang lugar kung saan ang mga tao ay nagpupunta para hindi mapansin. Perpekto para sa isang pag-uusap na kailangang manatili sa dilim. Umupo si Elena sa pinakasulok na mesa. Ang kanyang tasa ng kape ay nanlalamig na sa kanyang harapan. Bawat pagbukas ng pinto ng coffee shop ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. 10 minuto na siyang naghihintay. 10 minuto na parang 10 taon. Maya-maya pa, isang lalaking nasa mid-40s, simple ang suot. At may mga matang seryoso ang pumasok at lumapit sa kanyang mesa. Si Marco. Ma'am Elena, bati nito. Naupo sa tapat niya ng walang anumang paligoy-ligoy. Marco, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
May dala ka ba? Hindi sumagot ang imbestigador. Sa halip inilapag nito ang kanyang briefcase sa sahig at kinuha mula roon ang isang makapal na brown envelope. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa. Ang envelope ay parang may sariling bigat. Isang bigat na hindi pisikal. Tinitigan ito ni Elena na parang isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Gaya ng sinabi ko sa telepono, hindi Camila ang totoo niyang pangalan, mahinang sabi ni Marco. Ang pangalan niya ay Isabella Reyes. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Isabella, tubong Cebu, walang pamilya. At hindi ito ang unang beses na nakipag-ugnayan siya sa isang mayamang lalaki. Itinuro ni Marco ang envelope. Nandyan lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inaabot ang envelope. Binuksan niya ito. Ang unang laman ay isang litrato. Isang babae na may parehong mukha ni Camila, ngunit iba ang ayos ng buhok, mas simple ang pananamit, at may ibang kislap sa mga mata. Isang kislap ng gutom at determinasyon. Sa ilalim nito ay nakasulat, Isabella Reyes, 25 years old. Ang sumunod ay mga kopya ng dokumento. Isang article mula sa isang lokal na dyaryo sa Cebu tungkol sa biglaang pagkamatay ng isang kilalang negosyante, si Mr. Alfonso de Vera, 68 years old. Ang sanhi ng pagkamatay, acute myocardial infarction, atake sa puso. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Binuklat niya ang susunod na pahina. Isang kopya ng huling habilin ni Mr. de Vera. Nakasaad doon na halos kalahati ng kanyang kayamanan, mga ari-arian at malaking halaga ng pera, ay ipinamana niya sa kanyang pinakamamahal na personal assistant at kasama sa buhay, isang babaeng nagngangalang Isabella Reyes. Kinailangan niyang basahin ito ng 3 beses bago tuluyang pumasok sa kanyang isipan ang kahulugan ng lahat ng ito. Isang matandang mayaman, isang biglaang pagkamatay, isang batang babae na biglang yumaman. At ngayon, ang babaeng ito ay malapit ng maging asawa ng kanyang anak. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit ang mga dokumento sa kanyang harapan ay hindi nagsisinungaling. Ang malamig na katotohanan ay nakalatag sa ibabaw ng mesa. Sa pagitan niya at ng nanlalamig na kape, isang manggagamit, isang manloloko, at posibleng isang mamamatay tao. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Daniel. Ang kanyang mabait na anak, na buong pusong nagmamahal at nagtitiwala, ay nasa bingit ng isang panganib na hindi nito nakikita. Ang takot ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Salamat, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Inilagay niya ang mga dokumento pabalik sa envelope. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Alamin mo ang lahat. Tumayo si Elena, nag-iwan ng bayad sa mesa, at naglakad palabas ng coffee shop nang hindi lumilingon. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Paano niya ito sasabihin kay Daniel? Paano niya ipapaliwanag nang hindi guguho ang mundo nito? Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang magpakita ng ebidensya. Kailangan nitong maniwala sa kanya. Pagdating niya sa gate ng kanilang mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa driveway. Nandoon ang sasakyan ni Daniel. Isang biglaang kaba ang naramdaman ni Elena. Bakit ito nandito? Hindi ba dapat ay nasa opisina ito? Hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Daniel sa screen. Huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang kanyang puso. Siguro, ito na ang pagkakataon. Hello, anak? Sagot niya. Isang nakakabininging katahimikan ang sumalubong sa kanya.
Bago niya narinig ang boses ni Daniel, isang boses na hindi niya kailanman narinig mula rito, isang boses na malamig na parang yelo. Ma, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, tungkol sa mga kasinungalingan mo. Ang sala ng mansyon, na karaniwang puno ng init at masasayang alaala, ay biglang naging isang malamig at malawak na korte. Si Daniel ang hukom, si Camila ang umiiyak na biktima, at si Elena ang nasasakdal. Ano ang ibig mong sabihin, Daniel? Tanong ni Elena. Ang brown envelope na naglalaman ng katotohanan ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Anong kasinungalingan? Huwag ka nang magkunwari, ma. Ang boses ni Daniel ay tumaas, puno ng sakit at pagkadismaya. Alam ko na ang lahat. Mula sa likod ni Daniel lumabas si Camila. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakasuot ito ng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang itsura bilang isang inosenteng anghel na sinaktan. Mahal, dahan-dahan lang. Humihikbing sabi ni Camila. Baka hindi naman sinasadya ni Ma'am Elena. Hindi sinasadya? Sarkastikong tanong ni Daniel. Lumapit siya sa center table at inihagis doon ang isa pang envelope. Isang puting envelope. Kumalat ang laman nito sa ibabaw ng makintab na kahoy. Mga litrato. Mga litrato ni Elena na kausap si Marco sa coffee shop. Kuha mula sa malayo. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Paano? Sino ang lalaking yan, ma? Mariing tanong ni Daniel. Isang private investigator, hindi ba? Isang taong binayaran mo para mag-imbento ng mga kasinungalingan tungkol sa babaeng pakakasalan ko. Hindi totoo yan, Daniel. Depensa ni Elena. Humakbang siya palapit. Nakikinig ka ba sa sarili mo? Ginagawa ko ito para protektahan ka. Protektahan ako? Tumawang mapait si Daniel. Sa paanong paraan, ma? Sa pamamagitan ng pagwasak sa reputasyon ng babaeng mahal ko? Daniel, hindi mo naiintindihan. Hindi, ma. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang galit sa mga mata ng kanyang anak. Isang galit na nakatutok sa kanya. Si Camila ay lalong napahagulgol. Sinabi niya sa akin ang lahat. Daniel, aniya sa pagitan ng mga hikbi. May isang lalaking tumatawag sa akin nitong mga nakaraang araw. Tinatakot niya ako. Sabi niya, may mga impormasyon daw siya tungkol sa akin, mga kasinungalingan tungkol sa pamilya ko sa Cebu. Humihingi siya ng pera. Nagpatuloy si Camila. Bawat salita ay maingat na pinili para tumagos sa puso ni Daniel. Hindi ko pinansin noong una, pero kanina, tumawag siya ulit. Umamin siya. Sinabi niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pighati. Sinabi niya, inutusan daw siya ni Ma'am Elena. Isang kasinungalingan, sigaw ni Elena. Isa kang demonyo, Camila. Tama na, ma. Sabat ni Daniel, iniharang ang sarili sa pagitan ng dalawang babae, na para bang pinoprotektahan si Camila mula kay Elena. Ang kilos na yon ay sumaksak sa puso ni Elena nang mas malalim kaysa sa anumang salita. May ebidensya ako, Daniel. Ang totoong ebidensya. Itinaas ni Elena ang brown envelope. Nandito ang lahat. Ang totoong pagkatao niya. Hindi Camila ang pangalan niya. Maniwala ka sa akin, anak. Pero hindi tumingin si Daniel sa envelope. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng kanyang ina, puno ng pagkadismaya. Talaga, ma? Hanggang sa huli, ipagpipilitan mo pa rin ang mga gawa-gawa mong kwento? Ganyan mo ba talaga gustong sirain ang buhay ko? Ang kaligayahan ko? Hindi, nauutal na sabi ni Elena. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal kita, anak. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kung mahal mo ako, ma, malamig na sabi ni Daniel, titigilan mo na ito. Tatanggapin mo si Camila, pero hindi mo ginawa.
Hinawakan niya ang kamay ni Camila, na ngayon ay nakasubsob na ang muka sa kanyang braso. Tumingin siya sa kanyang ina at ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa ataol ng kanilang relasyon. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Pagod na ako, ma. Pagod na ako. Naramdaman ni Elena na nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang envelope ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel na naglalaman ng katotohanan ay kumalat sa sahig. Hindi pinansin, walang halaga. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang babala, ang kanyang pagmamahal. Lahat ay natalo ng mga pekeng luha at isang perpektong pag-arte. Tinalikuran siya ng kanyang anak. Inalalayan ni Daniel si Camila palayo. Palayo sa sala, palayo sa kanya. Bago sila tuluyang mawala sa paningin, huminto si Daniel at nagsalita nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpasakit sa bawat salita. Hanggat hindi mo matanggap si Camila, huwag ka na muna magpakita sa akin. At pagkatapos ay umalis na sila. Iniwan si Elena na nakatayo sa gitna ng malamig na sala, napapaligiran ng mga litrato ng kanyang paniniktik at ng katotohanang walang sino mang gustong pakinggan. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang puso ay basag na basag. Natalo siya. Ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkatotoo. Hindi lang niya nabigong iligtas ang kanyang anak. Nawala pa ito sa kanya. Ang champagne ay malamig at perpekto sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Camila sa harap ng isang full-length mirror sa pinakamahal na bridal shop sa syudad. Suot ang isang wedding gown na mas nagkakahalaga pa kaysa sa bahay na kanyang kinalakihan. Gawa ito sa purong sutla na may libu-libong maliliit na perlas na tila mga hamog sa umaga. Yakap nito ang kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Perpekto. Itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne, isang tahimik na pagpupugay sa babaeng nakikita niya sa salamin. Isang babaeng matalino, maganda, at higit sa lahat, isang mananalo. Nagtagumpay ka, Isabela, bulong niya sa sarili. Mula sa dumi ng Cebu, ngayon ay reyna ka na ng Maynila. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang plano ay umuusad ng mas maayos kaysa sa inaasahan niya. Ang matandang Elena ay isang matibay na kalaban. Kailangan niyang aminin iyon. Mas matalino ito kaysa kay Alfonso, mas mapaghinala. Ngunit sa huli, lahat sila ay may iisang kahinaan, ang kanilang pagmamahal. Ginamit niya ang pagmamahal ni Daniel laban sa sarili nitong ina. At ito ay naging mas madali kaysa sa kanyang inakala. Ma'am Camila, you look breathtaking, sabi ng wedding consultant. Ang mga mata nito ay kumikinang sa paghanga. Thank you, sagot ni Camila. Ibinalik ang perpektong nangiti na sanay na siyang isuot. I think this is the one. Habang hinuhubad niya ang gown sa dressing room, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Alam na kung sino ang nasa kabilang linya. Nakuha mo na ba ang pera? Malamig niyang tanong. Oo, nakuha ko na. Sagot ng magaspang na boses sa kabilang linya, ang lalaking binayaran niya para magpanggap na taga-blackmail. Pero sa tingin ko, kulang pa ito para sa panganib na ginawa ko. Natawa si Camila, isang tawang walang kagalakan. Panganib? Mas malaking panganib ang kakaharapin mo kapag ginalit mo ako. Nakuha mo na ang bayad mo. Ngayon, maglaho ka na. Burahin mo ang numero ko. Huwag ka nang magpapakita o magpaparamdam pa. Naintindihan mo? Nagkaroon ng katahimikan bago sumagot ang lalaki. Oo, naintindihan ko. Good. Pinatay ni Camila ang tawag at agad na binura ang numero. Mga hangal. Akala nila, kaya nilang makipaglaro sa kanya. Pagbalik niya sa bahay, ang penthouse ni Daniel na malapit nang maging kanila, naabutan niya itong naghihintay sa kanya.
May dalang isang maliit na velvet box. Para saan ito? Tanong ni Camila, nagkukunwaring nagulat. Isang maagang regalo sa kasal, nakangiting sabi ni Daniel, binuksan ang kahon. Sa loob, isang diamond necklace ang kumikinang. Bawat bato ay perpektong gupit, kumukuha ng liwanag at ibinabalik ito ng may nag-aalab na apoy. Ito ay isang piraso ng sining, isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Daniel, ito ay sobra na, sabi ni Camila. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkamangha. Walang sobra para sa'yo, mahal. Kinuha ni Daniel ang kwintas at maingat na isinuot sa leeg ni Camila. Ang malamig na metal at mga bato ay dumampi sa kanyang balat. Niyakap niya si Daniel ng mahigpit. Salamat. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, bulong ni Daniel. At patawarin mo na sana si Mama. Alam kong nasaktan ka niya. Pero, pamilya pa rin tayo. Humiwalay si Camila sa yakap at tinitigan si Daniel gamit ang kanyang pinakaseryoso at maunawaing mga mata. Siyempre, mahal, matagal ko na siyang pinatawad. Ang tanging hiling ko lang ay maging isang buong pamilya tayo balang araw. Ang mga salitang yon ay muling nagpatibay sa tiwala ni Daniel. Ngunit habang nakayakap ito sa kanya, ang mga mata ni Camila ay napatingin sa kanilang refleksyon sa malaking bintana. At sa isang iglap, habang tinititigan niya ang kumikinang na kwintas sa kanyang leeg, hindi si Daniel ang nakita niyang kayakap niya. Ang nakita niya ay ang mukha ni Alfonso de Vera, ang matandang negosyante mula sa Cebu, na may parehong nangiti bago ito atakihin sa puso sa kanyang harapan. Ang kwintas na ito, halos kamukha ito ng huling regalong ibinigay sa kanya ni Alfonso. Isang mabilis na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isinantabi niya ito. Huwag kang mag-isip ng ganyan, saway niya sa sarili. Iba si Daniel. Si Daniel ang katapusan ng lahat ng iyong paghihirap. Siya ang iyong tagumpay. Pero ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Daniel sa kanyang tabi, hindi makatulog si Camila. Tinititigan niya ang dilim sa labas ng bintana. Ang bawat anino ay tila may buhay, ang bawat ugong ng hangin ay tila isang bulong ng nakaraan. Ang takot, laging nariyan. Ang takot na isang araw, lahat ng kanyang pinaghirapan ay babawiin. Ang takot na isang araw malalaman ng lahat kung sino talaga si Isabela Reyes. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ang mga diamante ay malamig sa kanyang balat. Ito ang kanyang tropeo, ang kanyang korona. At hindi niya hahayaan ang sinuman, kahit ang multo ng nakaraan, na agawin ito sa kanya. Ang mansyon ay hindi kailanman naging ganito kalaki at katahimik. Para kay Elena, ang bawat walang laman na silid ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila nangungutya sa kanyang pag-iisa. Ilang araw na ang nakalipas. Mula noong huli niyang nakausap si Daniel, ang araw na yon sa sala, ang araw na tinalikuran siya ng kanyang sariling anak. Nakaupo siya sa isang antigong silya sa library, napapaligiran ng mga libro na dati niyang binabasahan kasama ang yumaong asawa at kalaunan. Kasama ang kanyang anak na si Daniel. Ngayon, ang mga libro ay mga tahimik na saksi lamang sa kanyang pighati. Sa kanyang kandungan, isang lumang photo album ang nakabukas. Mga litrato ni Daniel bilang isang sanggol na nakangiti. Si Daniel sa kanyang unang araw sa eskwela, suot ang unipormeng mas malaki pa sa kanya. Si Daniel noong graduation, ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Sa bawat pahina, isang butil ng luha ang pumapatak mula sa mga mata ni Elena. Saan siya nagkamali? Masyado ba niyang minahal ang kanyang anak? Masyado ba siyang naging maprotekta? Siguro nga. Gaya ng sinabi ni Camila, natakot lang siyang mawala si Daniel sa kanya. Pero hindi. Ang nararamdaman niya ay hindi takot na maiwan.
Ito ay takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Isang instinct na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Isang babala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ano ang silbi ng babala kung walang nakikinig? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay madilim at walang buhay, tulad ng kanyang pag-asa. Sinubukan niyang tawagan si Daniel kaninang umaga. Hindi ito sumagot. Nag-iwan siya ng mensahe. Hindi ito nag-reply. Binuksan niya ang isang news portal sa kanyang tablet. At doon, sa front page ng lifestyle section, ang nakangiting muka ng kanyang anak at ni Camila ang sumalubong sa kanya. Daniel Alcaraz at Camila Fuentes. Ang detalye ng kanilang paparating na kasal ng taon. May mga litrato nila habang sinusukat ang singsing, habang tinitikman ang pagkain para sa reception, habang masayang magkayakap. Mukhang masaya si Daniel. Totoong masaya. Isang tanong ang pumasok sa isip ni Elena. Isang tanong na nakakatusok at puno ng lason. Paano kung ako nga ang mali? Paano kung ang lahat ng ito ay paranoia lang ng isang matandang ina? Paano kung si Camila ay tunay na nagbago na at ang nakaraan nito ay isa lamang malungkot na kabanata na gusto na niyang isara? Paano kung sa kanyang kagustuhang protektahan si Daniel, siya pa ang sumisira sa kaligayahan nito? Ang pagdududang yon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil kung siya nga ang mali, hindi lang niya sinaktan si Camila. Sinira niya rin ang tiwala ng kanyang sariling anak. Napayuko si Elena, ang kanyang mga balikat ay nanghihina sa bigat ng kalungkutan. Siguro kailangan ko ng sumuko, isip niya. Siguro kailangan ko na lang tanggapin. Para kay Daniel. Sa kanyang pag-iisip na sumuko na, naramdaman niya ang ganap na pagkatalo. All is lost. Nawala na ang kanyang anak. At marahil, nawala na rin ang kanyang sarili sa proseso. Tumayo siya para ibalik ang photo album sa estante. Sa kanyang pag-abot, isang maliit at makapal na notebook ang aksidenteng nahulog mula sa likod ng mga libro. Isa itong luma at kupas na journal. Ang journal ng kanyang asawa. Pinulot niya ito. Matagal na mula noong huli niya itong binuklat. Ang sulat kamay ng kanyang pumanaw na kabiyak ay tila isang multo mula sa nakaraan. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina, ang huling entry na isinulat nito bago ito pumanaw. Ito ay hindi isang mahabang sulat. Isa lang itong maikling mensahe na para bang isinulat para mismo sa sandaling ito. Elena, ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Magtiwala ka. Nabasa niya ang mga salitang iyon at naramdaman niya ang isang pamilyar na init na gumapang sa kanyang dibdib, ang pagmamahal at lakas na palaging ibinibigay sa kanya ng kanyang asawa. Tila isang bulong mula sa kabilang buhay, isang paalala. Ang pagdududa ay biglang naglaho. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang maliit, nagbabagang piraso ng pag-asa. Hindi siya baliw, hindi siya paranoid. Siya ay isang ina at ang kanyang nararamdaman ay totoo. Maaring tinalikuran na siya ng kanyang anak. Maaring ang buong mundo ay naniniwala sa kasinungalingan ni Camila. Ngunit ang katotohanan ay mayroon lang iisa at gaya ng sinabi ng kanyang asawa, palagi itong may paraan para lumabas. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Itinikom niya ang journal at mahigpit itong niyakap. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya susuko kung walang naniniwala sa kanya. Kung kailangan niyang mag-isa sa laban na ito, gagawin niya. Para kay Daniel, hanggang sa huli. Isang huling pagkakataon, kailangan niyang subukan sa huling pagkakataon. Dapat ay masaya si Daniel. Nasa tuktok siya ng kanyang karera. Ang kanyang kumpanya ay nakakuha ng isang malaking kontrata. Ang kanyang nalalapit na kasal ay tinaguri ang Wedding of the Year. At higit sa lahat, meron siyang isang Camila.
Isang babaeng perpekto, maunawain, at nagmamahal sa kanya ng buo. Dapat ay masaya siya. Pero habang nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, natanaw ang buong syudad, hindi niya maramdaman ang kapayapaan. Mayroong isang maliit na tinik na nakabaon sa kanyang isipan, isang anino, sa gitna ng lahat ng liwanag, ang kanyang ina. Ang huling pag-uusap nila ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang galit sa kanyang boses, ang sakit sa mga mata ni Elena, ang paraan ng pagbagsak ng envelope mula sa mga kamay nito. Ginawa ko ang tama, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Pinili ko ang babaeng mahal ko. Pinrotektahan ko siya. Ngunit kung ginawa niya ang tama, bakit meron siyang nararamdamang bigat sa kanyang dibdib? Isang bigat na tila nagsasabing may mali siyang nagawa. Sinubukan niyang isantabi ito at ibaling ang atensyon sa trabaho. Nagbukas siya ng mga dokumento sa kanyang laptop, mga gastusin mula sa kanyang huling business trip sa Singapore. Isang normal, nakakabagot na gawain. Habang iniisa-isa niya ang mga resibo, isang partikular na petsa ang nakaagaw ng kanyang pansin. Iyon ang pangalawang araw niya sa Singapore. Ang araw na pinakamatindi ang kanyang pagkamiss kay Camila. Naalala niya ang kanilang video call ng gabing iyon. "Anong ginawa mo buong araw, mahal?" tanong niya noon. Naaalala niya ng malinaw ang sagot ni Camila, ang malambing nitong boses. "Wala masyado. Nagpaspalang ako buong araw sa Alabang. Namiss kasi kita sobra kaya kailangan kong mag-relax. Ikaw lang ang iniisip ko." Napakangiti si Daniel noon. Ang sweet talaga ni Camila. Ipinagpatuloy niya ang pag-scan sa mga papeles nang biglang may nahagip ang kanyang mata. Isang email, isang notification mula sa bangko para sa kanilang joint credit card account. Binuksan niya ito dahil bahagi iyon ng kanyang routine at doon niya nakita. Sa parehong petsa, sa parehong araw na sinabi ni Camila na nasa spa ito, sa Alabang buong araw. Mayroong isang malaking transaction, isang cash withdrawal, hindi sa Alabang, kundi sa isang bangko sa Quezon City. Napahinto si Daniel. Tinitigan niya ang screen. Quezon City. Alabang? Magkabilang dulo ng Metro Manila. Imposibleng mapuntahan ang dalawa sa iisang araw kung maghapon kang nasa spa. Baka nagkamali lang ako ng tanda ng petsa, isip niya. Tiningnan niya ulit. Hindi. Iyon talaga ang petsa. Isang maliit na bagay. Isang napakaliit na detalye. Maaaring meron lang siyang pinuntahan saglit. Maaaring nakalimutan lang niyang sabihin. Pero ang tanong ay hindi iyon. Ang tanong ay, bakit siya nagsinungaling? Bakit kailangan niyang sabihin na magiyaw na maghapon siyang nasa spa kung hindi naman pala totoo? Ano ang kailangan niyang itago sa isang simpleng cash withdrawal sa bangko? Ang maliit na kasinungalingang yon ay parang isang bitak sa isang perpektong salamin. Noong una ay halos hindi mo mapansin. Ngunit kapag nakita mo na, hindi mo na ito maaaring hindi makita. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Ang mga babala, ang desperasyon sa boses nito, ang envelope na hindi man lang niya sinulyapan. Hindi Camila ang pangalan niya. May ebidensya ako, Daniel. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Hindi. Imposible. Si Camila ay hindi ganoon. Mahal siya ni Camila. Ngunit ang maliit na bitak ay nagsimulang lumaki, gumagapang sa perpektong imahe ni Camila sa kanyang isipan. Ang isang kasinungalingan ay nagtatanong, ilan pa kaya ang hindi niya alam? Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa security system ng mansyon, isang alert na hindi niya inaasahan. Vehicle entry detected, Elena Alcaraz, gray sedan, ang sasakyan ng kanyang ina. Papasok ito sa gate ng mansyon. Papunta ito sa bahay kung nasaan si Camila ngayon. Mag-isa? Isang biglaang kabaang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang malamig na takot na hindi niya maipaliwanag.
Hindi ito galit. Ito ay pangamba. Isang hindi magandang kutob. Mabilis siyang tumayo. Dinampot ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang cellphone. Nakalimutan na niya ang trabaho, ang mga kontrata, ang lahat. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umuwi. Ngayon din. Ang hardin ay palaging ang paboritong lugar ni Elena sa mansyon. Dito siya nagtatanim, nag-iisip, at nagpapalipas ng oras kasama ang kanyang asawa noon. Ngayon, ang lugar na ito, na puno ng buhay at kulay, ang magiging saksi sa kanyang huling desperadong hakbang. Naabutan niya si Camila na nagbabasa ng isang magazine sa may gazebo, malapit sa malaking fountain na nasa gitna ng hardin. Mukha itong isang diyosa na nagpapahinga, kalmado at perpekto. Nang makita siya ni Camila, isang maikling kislap ng pagkainis ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng isang matamis, ngunit mapanuyang ngiti. "Ma'am Elena," bati nito, hindi man lang tumatayo. What a surprise! Akala ko ba ayaw ka nang makita ni Daniel dito? Hindi pinansin ni Elena ang lason sa mga salita nito. Naglakad siya palapit. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Huminto siya ilang talampakan mula sa gazebo. "Hindi ako naparito para makipag-away," mahinahong sabi ni Elena. "Naparito ako para pakiusapan ka." Tinaasan siya ng kilay ni Camila, tila isang reynang nakikinig sa isang pulubi. "Pakiusapan? Tungkol saan?" "Tungkol sa anak ko," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusumamo. "Camila, ano man ang gusto mo, pera, kayamanan, posisyon, ibibigay ko sa'yo. Doblehin mo pa ang hihingin mo. Ipagagamit ko sa'yo ang pangalan ng pamilya namin. Lahat. Iwanan mo lang si Daniel. Huwag mo siyang saktan." Biglang tumawa si Camila. Isang tawang malutong at puno ng pang-iinsulto. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Elena, Elena, talaga bang ganyan ka nakadesperada?" Anya, umiiling-iling. "Sa tingin mo ba pera lang ang habol ko? Hindi mo ba nakikita? Mahal ako ni Daniel. Mahal na mahal. At ako, mahal ko rin siya. Mahal ko ang lahat ng maibibigay niya sa akin." "Hindi pagmamahal iyan," giit ni Elena. "Kasinungalingan ang lahat ng yan. Isang palabas." "Palabas?" Muling tumawa si Camila. Lumapit pa ito ng husto. Halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. "Kung isa man itong palabas, ako ang bida. At ikaw? Ikaw ang matandang kontrabida na walang ginawa kundi sirain ang lahat. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga kontrabida sa huli? Natalo sila." Tinitigan ni Elena ang mga mata ng babae sa kanyang harapan. Wala siyang nakitang pagmamahal. Wala siyang nakitang awa. Tanging isang malamig, madilim na kawalan. "Wala na siyang tiwala sa'yo," bulong ni Camila. Ang kanyang boses ay parang isang ahas. "Ako ang mundo niya ngayon. Ako ang kanyang pamilya. At sa ayaw at sa gusto mo, magiging alkaras ako. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong wala ka ng lugar sa buhay niya." Ang bawat salita ay isang sampal, ngunit hindi na natinag si Elena. Wala na siyang pakialam sa sarili niyang sakit. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Alam niya, sa sandaling iyon, natapos na ang pakiusapan. Isang bala na lang ang natitira sa kanya. Ang katotohanan. "Maari mong lokohin ang anak ko," matatag na sabi ni Elena. Tinititigan si Camila ng diretso sa mga mata. "Maaari mong lokohin ang buong mundo, pero alam ng Diyos ang mga lihim mo." Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. "Isabela." Sa pagbanggit ng pangalang iyon,
Nakita ni Elena ang pagbabago. Ang perpektong maskara ni Camila ay nabasag. Ang mapanuyang ngiti ay naglaho. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas totoo. Isang bagay na mas madilim. Gulat. At pagkatapos, isang nag-aalab na galit. Ang katahimikan sa hardin ay biglang naging mabigat at puno ng panganib. Ang tanging maririnig na lang ay ang lagaslas ng tubig mula sa fountain. Ang mukha ni Camila ay nag-iba ng anyo. Ang dating itsura ng isang anghel ay naging isang demonyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang panga ay nag-igting. Ano? Ang sabi mo? Halos pabulong ngunit puno ng pagbabantang tanong ni Camila. Narinig mo ako. Matapang na sagot ni Elena. Hindi inaalis ang kanyang tingin. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Bago ito tuluyang sinira ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng galit at desperasyon na nagmula sa lalamunan ni Camila. Tumahimik ka! At sa isang mabilis, marahas na kilos, ginamit ni Camila ang lahat ng kanyang lakas at itinulak si Elena ng buong puwersa. Nawalan ng balanse si Elena. Ang kanyang huling nakita ay ang galit na mukha ni Camila at ang asul na kalangitan. Bago ang kanyang likod ay tumama sa matigas na gilid ng fountain at ang malamig na tubig ay lumamon sa kanya. Niyakap ni Daniel ang kanyang ina. Isinubsob ang kanyang muka sa basang balikat nito. Ang amoy ng chlorine mula sa tubig ng fountain ay humalo sa amoy ng takot. I'm sorry, Ma. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang bulong. Humihingal at nanginginig pa rin. Tumingin si Elena sa likuran ni Daniel. Doon, dahan-dahang tumatayo si Camila mula sa damuhan. Ang itsura ng kabaliwan sa mukha nito ay dahan-dahang napapalitan ng desperasyon. Daniel, mahal. Hindi. Hindi yan ang iniisip mo. Nauutal na sabi ni Camila. Humahakbang palapit. Sinugod niya ako. Tinulak niya ako. I was just defending myself. Maniwala ka sa akin. Hinubad ni Daniel ang kanyang coat at maingat na ibinalabal sa nanginginig na katawan ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong inalalayan para makatayo, habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis mula kay Camila. Ang pag-ibig na dati niyang nararamdaman ay wala na. Ang paghanga ay nawala na. Ang natitira na lang ay isang malamig na abo ng pagkadismaya at pagkasuklam. Nakikita niya na ngayon ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pag-arte, ang bawat manipulasyon. Ang bitak na nakita niya kanina lang sa opisina ay isa na ngayong malaking guwang na lumamon sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Maniwala? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko, Camila. Nakita ko lahat. Hindi! Hindi mo nakita ang simula. Desperadong katwiran ni Camila. Ang mga luha ay nagsisimula na namang tumulo. Ngunit ngayon, alam na ni Daniel na ang mga ito ay peke. Minahal kita, Daniel. Minahal kita ng totoo. Dahan-dahang umiling si Daniel. Ang minahal mo ay ang pangalan ko. Ang minahal mo ay ang pera ko. Humarap siya kay Camila ng buo, habang ang isang braso ay nanatiling nakaakay sa kanyang ina, na para bang isang panangga. Tinitigan niya ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay at sinabi ang mga salitang tatapos sa lahat. Tumawag ka ng pulis o ako ang tatawag. Ang mga salitang yon ay tumama kay Camila na parang isang pader. Ang kanyang pag-arte ay gumuho. Ang kanyang mga luha ay natuyo. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkatalo. Isang malamig, mapait na pagtanggap ang gumuhit sa kanyang mukha. Tapos na ang laro. Makalipas ang ilang linggo, ang hardin ay muling naging tahimik. Ang araw ay sumisikat sa parehong mga bulaklak
At ang fountain ay nagpapatuloy sa kanyang malumanay na pag-agos na para bang walang madilim na sikretong nangyari sa mga pampang nito. Ngunit para kay Daniel, ang lahat ay nagbago. Si Camila, o mas tamang sabihing si Isabela Reyes, ay nasa kamay na ng mga otoridad. Nang dumating ang mga pulis, ang buong katotohanan ay lumabas na parang isang rumaragasang ilog. Ang mga ebidensyang nakalap ni Elena na dati binaliwala ni Daniel ang naging pundasyon ng kaso. At sa pagbubukas muli ng kaso ng pagkamatay ni Alfonso de Vera sa Cebu, natuklasan ang mga bagong ebidensya na nagtuturo sa lason, hindi sa atake sa puso. Ang kasal ng taon ay naging krimen ng taon. Ang mga headline ay puno ng kanyang pangalan at ng pangalan ni Isabela. Ngunit hindi na yon binabasa ni Daniel. Nakaupo siya ngayon sa parehong gazebo, kung saan minsan ay umupo ang reyna ng kasinungalingan. Sa kanyang tabi, nakaupo ang kanyang ina, si Elena, may hawak na isang mainit na tasa ng tsaa. Walang masyadong salita sa pagitan nila nitong mga nakaraang araw. Hindi na kailangan. Ang mga sorry ni Daniel ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa paraan ng pagtimpla niya ng kape para dito tuwing umaga. Sa paraan ng pagkukumot niya rito kapag malamig ang gabi. Sa paraan ng pananatili niya sa kanyang tabi, tahimik na nagbabantay. Ang pagpapatawad naman ni Elena ay hindi rin sa salita. Ito ay nasa paraan ng pagtapik niya sa kamay ni Daniel, sa maliit na ngiti na ibinibigay niya rito kapag nagkakatinginan sila, sa paraan ng pananatili niya na nagbibigay ng lakas kahit sa katahimikan. Napanood ko sa balita kanina, basag ni Elena sa katahimikan. Mukhang matibay ang kaso laban sa kanya. Kinuha ni Daniel ang remote sa mesa at pinatay ang maliit na TV sa loob ng gazebo. Hindi na natin kailangang pag-usapan yan, Ma. Tumingin si Elena sa kanyang anak. Nakikita niya pa rin ang bakas ng sakit sa mga mata nito. Ngunit meron na ring bagong liwanag. Isang liwanag ng karunungan. Isang karunungang natutunan sa masakit na paraan. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang balat nito ay mainit sa kanyang palad. Umuwi ka na, anak, mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay simple lang, ngunit para kay Daniel, ang kahulugan nito ay napakalalim. Hindi ito tungkol sa pisikal na pag-uwi sa mansyon dahil matagal na siyang bumalik. Ito ay tungkol sa pag-uwi ng kanyang puso, ng kanyang tiwala, ng kanyang sarili. Ang pag-uwi sa nag-iisang lugar kung saan ang pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit. Tumango si Daniel at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na niya ito pinigilan. Hinayaan niyang tumulo ang mga luha. Hindi na luha ng galit o pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat at kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang ina, sa babaeng hindi kailanman sumuko sa kanya, sa babaeng handang harapin ang panganib para lang sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakita niya ng malinaw na walang anumang pagkabulag kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito ay hindi perpekto, hindi ito palaging maganda. Minsan, ito ay magulo at masakit. Ngunit ito ay totoo at ito ay walang kondisyon. Magkasama, pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag ay dahan-dahang nilamon ng takip silim, nag-iiwan ng pangako ng isang bagong umaga. Ang sugat ay malalim at mag-iiwan ito ng peklat. Ngunit sa ilalim ng peklat na yon, ang kanilang pamilya ay muling nabubuo. Mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, magkasama. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At sa wakas, si Daniel ay tunay nang nakauwi.